Good morning! Naku, magkaroon po tayo ng prayer, devotion, and declaration. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong kapangyarihan. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming devotion. And bless each one of us. In Jesus' name, Amen. So ang aking share po ay kaninong anak yan? Ang ganda pakinggan, di ba? 1 Samuel 17:55. When Saul saw David going out against the Philistine, he said to Abner, the commander of the army, Abner, whose son is this youth? Kanino bang anak yan? Batang yan. Parang sarap pakinggan. Siguro pag yung anak mo tinanong ka, kanino bang anak yan? Yan, di ba? Parang gusto matrace agad eh. Bakit? Kasi may nangyari. Pinakita ni David ang kapangyarihan ng Diyos, isang batang paslit na nagpakita na pananampalataya sa ating Diyos ay kayang pabagsakin ng Goliath. Kakaiba, di ba? Yes, oras na ng pagbabago ng takbo ng buhay. Isang paslit na ginamit ng Diyos. Ayan. Ito po yung nagpabagsak kay Goliath. Isang bagay na dapat natin maintindihan. Kaya dapat talaga pabagsakin mo yung Goliath mo sa buhay. Kakaibang paraan ng pakikipaglaban. Hindi po siya gumamit ng katulad ng ginagamit ng mga sundalo ng Israel. Siya po ay talagang gumamit ng deklarasyon mula sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya. Kaya nagbalik ng lakas ng Israel. Ang mga Israelita ng time nila nanghihina na no? Pawala na yung kanilang damdamin na paglilingkod. Pero sa oras na yon ay bumalik ang kanilang kalakasan. Isang bata lang pala, gustong makilala ng hari. Itong pinakamaganda sa lahat. Yung ang hari ay nagpapadala ng kanyang manggagawa. Palamin mo nga kung kaninong anak yan. Ba, sarap pa no? Tanungin ko kayo, kano ba kayong anak? Siyempre, anak tayo ng Diyos, di ba? 1 Samuel chapter 17, verse 58, and Saul said to him, whose son are you, young man? Ito matindi. Nung walang makuwang result si Saul kay Abner at kung kani-kanino pa, diniretsa niya na. Tinawag niya, tinanong, kanino ka bang anak? So David answered, I am the son of your servant Jesse, the Bethlehemite. Ako po'y anak ni Jesse, na iyong alipin, isa pong Bethlehemite. Bethlehemite, Napaisip si Saul, ano itong nangyari, Anak po ko ng iyong alipin na si Jesse. Simple lang po ko. Yan, wala naman kakaiba sa akin. Wala kayong makikita. Nung time na yun, walang hinala. Walang nakikita kay David. Basta ang alam lang nila, isang simpleng bata na nagtiwala sa Diyos. Sa totoo lang, alipin kaming lahat ng aming pamilya. Bata lang po na pag-alaga ng konting tupa. Yan siya. Simpleng tao, tagapag-alaga ng konting tupa. Yan. At ang pamilya hindi kilala. Alam ni David na gustong makita ni Saul kung anong meron sa kanyang kakaiba. Pero yung time na yon ay hindi yun ang dapat pag-aksaya ng panahon ni Saul. Ang tingnan niya ay paanong ginawa ng bata. Hindi ba alam naman natin, nagtiwala siya sa Diyos. Dineklara niya na kay Goliath, dumating ka na gumamit ka ng sword, pero ang Diyos ko hindi ganun ang gagamitin niya. Tatalunin kita sa pangalan ng aking Panginoon. Alam niyo, dapat lang magpakita tayong lahat. Tayo anak ng Diyos. At kapag may sinabi tayo, gagawin yun. Ito kasi pero matindi, grabe, ibang klase, walang katulad, sobrang kumilos ang Diyos ko. Sa Kanya ako kumuha ng lakas, galing, liksi at kapangyarihan, nagawa ang di kayang gawin ng tao. Purihin siya, pasalamatan, parangalan, at bigyan ng mataas na pagsamba. Si David, sinabi niya talaga kung sino ang kanyang Diyos na sinasamba. Siya ay taga-Israel.
at ang sinasamba niya ay ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ako'y tagalangit at ako'y sumasamba sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Siya ang may-ari ng lahat. Siya ay may gagawin at ako po ngayon ay nasa airport at may pupuntahan. Naniniwala ako sa bawat apakan ng aking paa. May gagawin ang Diyos. Alam ko yun. Naniniwala ako doon. Naniniwala ako na ang Diyos ko'y makapangyarihan at grabe ang kanyang pagkilos. Iwanan ko po sa inyo mga salitang to. No? Hindi naman natin siya mararanasan ang ating Diyos kung di tayo hakbang. Napansin niyo ba yon? Lahat ng mga sundalo ng Israel, kahit si Saul, walang umakbang sa kanila. Naglagay ng linya ang mga Pilistino at ipinanilagay ang kanilang panlaban. Walang lumalampas doon sa linya. Bagkus yung Pilistino na yun ang lumalampas. At sinabi na, dali nyo dito yung panlaban nyo kahit si Haring Saul, kahit sino. Pag hindi ka umakbang, siguro kung nung time din umakbang si Saul, umakbang kahit yung mga kapatid sana ni David, no? Nakaw, ay grabe sana ang mararanasan. Kaya lang, isang batang paslit na hindi pumayag, gagantuin niya lang ang mga sundalo ng Diyos, gagantuin niya lang ang Diyos ng Israel. Never, nada, not anymore. I believe my God is great, no? Isang hakbang ng pananampalataya, grabe ang magagawa. Tandaan po natin lagi yan, no? Kaya niyo po ako'y mag-declare ngayon sa inyo. God, I pray this day, lahat po kami ay umakbang na may pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Kung kailangan namin ng kagalingan, dadaloy ang kagalingan dahil umakbang kami ng pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Kung kailangan namin, Panginoon, ng support ng pinansyal, you will supply all our needs at paninindigan namin ang lahat ng aming mga tiranim ay parating na. At kung kailangan namin ng lakas, God Almighty, the joy of the Lord is our strength. At kung kailangan namin, Panginoon, ang iyong favor, ang iyong presence, ang iyong love, ang iyong pagkilos, I declare, Lord, sasama ka sa mga kapatiran. Salamat sa iyong kabutihan. We give you praise, Lord. We give you honor and glory in Jesus' name. Amen. God bless you po.